last episode for the year. Woo! Ano kaya pa ba? Ako parang hindi. Daming no? Di ko alam din kung buhay pa kami sa dami ng event ngayong taon. Ito di ko natatanong yan. Sige, start na natin tong episode na to bilang last episode for the year. Woo! Yan, sige, introduce yourself. So ayun, Andre ng Trey Creatives. Kate, panel designer. Oh, sige, pangalawang episode niyo sa amin, di ba? Siyempre, ako si H. And your number one, Densyo. Yun, siyempre, number 1 yan. And welcome to the Gig Podcast na hindi namin alam kung paano itutuloy. Pero yun na nga, ang topic natin ngayon is basically year-ender siya. Bilang tinatamad talaga akong mag-isip at mag-journal, ang dami nagtatanong. Sabi nila, ano bang na-achieve mo ngayon? Wait lang, kasi hindi pa nga ako ready. So, bago ang lahat, tingnan muna natin. Ito kasi ni-request talaga ni Andre. Ano bang pagkain natin, Dre? Siyempre yun yung mga go-to, yung quickie na lang na pagkain. Pag nagtatrabaho ka, wala kang maisip, punta ka sa kusina ko. Pansit Canton. Wala tayong montage ngayon kasi tinatamad na kami mag-dual angle. Saka, tapos na yung taon, pagbigyan nyo na kami. Pansit Canton with a twist kasi meron tayong Dilis. Salamat kay Kate. Salamat kay Kate. Actually, kulang eh. Dapat special pansit canton. Oh, wait lang. Anong brand ba to? I-review natin to. Kasi yung Pancit Canton, alam na natin yan eh. Irene yan, Nelly. Sa kamag-anak talaga. Ay, pinitch na mo pala. Sige. Hindi kasi ito actually natikman na namin to sa Lamay. Weird, di ba? Pero I can attest to that. Ayan, sige. Siya. So, 1 to 5 ha. I-rate na lang natin. Ano rate natin? Hindi list lang. Sige, kumuha ka na, Dre, bilang Oo. ikaw yung hot dyan. Nung ko pa to, ni-request kay Coach H. Oh, nakita niya kasi na nagluto ako nung wala ka, nagluto ako ng Pancit Canton. Hindi kasi ako marunong magluto. So, ano pa dito? Next year, may dala na akong gamit Ayan. dito. Sige, habang nagsasandok dyan si Dre, eto, kakainin ko na to. Maglagay na tayo para... Ito ba, hindi kailangan ng kanin? Feeling ko mas masarap siya kung may kami bahaw. At saka Alam mo yung... suka. Oo. Totoo. Okay na ako dito. Kukuha na lang ako habang nag-aano. Oo. Si Dre ata, hindi pa nakakatikim nito. Ay, oo, tikman natin. Lagyan natin. 5 na agad. Ito mga hindi na tagalalaki itong mga Ito, Hindi na talaga sila. Bangus? Bangus. May clinic ba to? ano ba pwedeng order dyan? Paano siya, may page ba sila? Wala, kliyentehin mo na! Oo. Next project na to. Ba, hindi masarap siya, sobra. Oo, mahal. Ayan, ayun na nga. Hindi ko na tinanong, di ba? Ano rating mo? Oo, mamadali. Ito, ASMR. crunchy. Pero masarap. 5 Mm. over 5 Mm-mm. na. Tapos sasamahan mo pa ng vitamin E. Ayan nga eh. Ikaw, ano rating mo? Huwag na natin sa tanongin, bias siya, kamag-anak niya yan. Siyempre, 5 na. Siyempre, 5. Masarap talaga siya. Tapos hindi mo kailangang himayin. Kain lang Ha. kain. Naisipan ko kung saan ko siya pwedeng isama. Sa Let's pasta. go. Amunggo, actually. Pero mas sa carbonara yun, di ba? Yung ganitong isda, bubugbugin kita eh. Hindi naman tatanggi coach yung carbonara kung lagyan mo yun. With that twist. Hindi nga, pero Modern naman cuisine. po, di ba? Kasi pwede naman doon yung tipong Tinapan nila. tuyo, Guys, laban nyo pa. Tina. Anyway, ano na nga. So, bilang last episode of the year, talagang lalagyan niya ng parmesan, Huwag yun akong pansinin. Okay. Ayun na. Ako pa yung magbubukas, nakakahiya naman. Diyan ka na, di ba? Pwede pala yun sa Pansit Canton. Ayun, pwede, akal ba siya? Oo. Hindi, sige, yun na nga. So, bilang last episode na natin ngayong taon, kumusta naman yung 2026 nyo? Mabigat, magaan, so-so. 2025 coach. Ay, 2020 tingnan mo. So, sobrang yung utak Sa sobrang ko. sarap ng sa sobrang sarap May ng point ka dyan. Oh, kumusta yung 2025 as a year? Alam ko maganda, syempre kasama mo ako, di ba? Pero, kumusta naman yung... It's been wild. Paki-clarify kasi baka isipin nila ako yung wild. Visit ka. Dapat mga explanation yun, di ba? Ganun lang. Sige, ikaw. One word. Sige. Patulan natin yung sa kanya. Basta yun. Huwag mo sabihin, it's been wild din, ha? Pili mo yun na yung kaka-paste mo, eh. Bakit may relapse? Kanya yun. Lang ganon. Ano? It's been challenging. Ikaw, Dre. Sige, ako muna, habang ngumuya si Dre. It's been... a while, charot. Hindi, ano? Parang kahapon lang yung January 1. Hindi, diba? Parang sa akin, ano siya? Amazing. Yun. Wow, talagang Mga amazing. Wow, amazing! Ikaw, Dre. Sa akin, it's been tiring.
malapit ako mag-retiring. Joke lang. Tingin na lang. Nakakapagod pero masaya kasi Mm. nakikita ko yung progress ko. Ikaw mag-explain. Wala pa tayo doon sa point na yun. Eto O, na. pag- Sige. Kasi yun, sabi mo nakakapagod. So, I'm pretty sure, pag sinabi mo nakakapagod, Ray, marami kang ganap. So, ano yung gumana this year for you that you kept on doing para maging, sabay tusok sa pansin. Para maging successful yung yung 2025. Alam mo yung naging susi sa 2025. Susi talaga no? Mm. Is yung may pag-network and build your connection talaga. Yes, oo. Yun talaga yung naging susi sa akin ngayon. Kaya pala ako pagod. Masyado na ako nakikipagkilala sa kung sino-sino. Pero happy naman kasi kahit para akong binagsakan ng mundo nitong nakaraan sa dami ng ginagawa. Nagawa ko naman yung mga dapat kong gawin. And okay na. Makakapagpahinga na ako. Diba? Bakasyon na. Feeling ko ito yung gusto mong itlog, hindi iyan. Ito, sa'yo na lang to. Bilang ni-request mo. Malasado. Oo, gusto niya yung medyo sa middle eh. Hindi ko na-achieve eh, pero feeling ko yan yun. Okay. Ikaw, Kate. Sige. Hindi, gusto ko sabihin, gusto kong masabihin na malaking win pa rin sa'yo na naka-close ka ng client. So, what did you do na made it work this year? Made it work kasi talagang nag-decide na ako na i-let go yung corporate job tapos nag-all-in na ako sa freelancing. So, ang bala siya. Ito malungkot. Because it's been challenging dahil kaka-transition ko lang eh. So, hindi ko naman ina-expect na sumakses agad naman talaga. Ayun, So, yun. Pero andun na tayo sa Challenging part. challenging part. So, next na, yung winning part na. Yes. Gusto ko yun. Actually, maganda yung transition na yun, kasi kahit sabihin mo may challenge, alam mo yung, hopeful ka. Hindi yung sobrang positive, kasi pag positive naman din ng, hopeful. Toxic positivity. Yes. Tensyo. Yeah. Ikaw naman, ano yung hindi gumana ngayong taon na gusto mo na siyang iwan? Hindi gumana. ba't sa kanya iba? Siyempre, para tayo, may ibang question. Alam ko na, merong hindi gumana. Nag-create kasi ako ng offer. I think that was this year. Nag-create ako ng offer na para matap ko yung isang industry na gusto kong tulungan. And tinry ko siya na subscription type. Thinking na baka mas makatulong. And that's when I found out na hindi talaga yon about the value. Or hindi talaga siya about the pricing. Explain mo nga, ang dami mong sinasabi Hindi na ba marami. malinaw? Hindi. Labo. Yun naman ako. Kasi nag-offer ako ng mababang fee na subscription type na single page lang. Sobrang Sa website to. sobrang less touch point lang siya. Ang goal is for a freelancer na magkaroon ng online presence na nurture niya, mabibuild niya. Turns out, yung mga nag-hand raise doon, yung iba doon, hindi talaga sila marunong mag-maximize. And hindi nila naramdaman na kailangan nilang i-build. Most of them felt like once na magkaroon na sila, so yung subscription and renewal, hindi talaga siya gumana. Yun. Actually, parang marami talaga nangyayari noong 2025 na ang hirap pagganahin. Pero somehow, gumana siya. Kasi, Hindi lang sa gusto kong outcome. Gumana siya kasi. again, how do you turn it into a win? Kasi parang kung isipin mo, di ba, parang ang laking failure na, nag-test ka tapos hindi gumana. Sa akin kasi hindi siya failure dahil meron akong gustong i-test. Nung nalaman ko yung sagot, para sa akin, gumana siya. Kasi meron ako nakuha ng response. And that response, mas nakita ko na hindi yun yung kailangan nila. Na parang kahit pa i-free mo yan, that's not gonna help them. Tapos, syempre, may mga nagbigay naman ng magandang testimonial. So, the other side is gumana because nakita ko naman na may mga naka-appreciate at alam nila, hindi nga lang sa level na gusto kong scale na lumabas. Hindi siya ganun. Yung learning a win. Yeah. Pero it's still a win kasi gumana din may nakita kang outcome eh. Ako, coach, ginawa ko na yan din. Sinama ko na sa sistema ko yan sa mga hawak ko na social media. Yung what's working and what's not working. Kasi, Sa mga like pag nagre-review ka? ng analytics. May mga gano'n na ako, what's working, what's not working. Kasi what's not working na kaya, ba't tutuloy pa natin? Diba? Actually. Ibig sabihin lang nun, lahat ng ginagawa natin, still a test. Yes. Wala Yun naman nga yung talagang strategy. Oo, test talaga siya. Kahit sabihin mo na, ginawa mo ito naging successful ka last campaign, yung next campaign mo, hindi siya guarantee na makuha mo yung same result. It's always experimental. Okay. Sa akin siguro yung hindi gumagana. Yung nagpapakyut ako. Kasi cute ka na.
Kailangan. Masaksakin ko kayo. Hindi kasi, di ba, pumasok ako ng 2025. Ang tanong sa amin sa coaching, anong goal mo ng 2025? So sabi ko, gusto ko maging soft girl era. Hindi siya gumana, hindi pala ako pwedeng pa-cute kasi pag sinabi mo pala na soft girl era, lalong dadama yung mga damonyo sa paligid mo. So sabi ko, hindi pala pwedeng soft girl era, kailangan muna yung anong tawag doon? Barbarian. Oo, kasi may ang daming chaos. Balagbag. Sabi ko, shit, yung dragonesa ko, alam mo yun, yung pag sinabi mo talaga sa destiny, hey, I'm gonna be a soft girl. Wala kasi nagtatanong saan nanggaling yung idea niya ng soft girl era. Walang nagtatanong sa kanya. Yun. Oh, sige, saan galing yun? Yung nakita natin sumakay ng jeep. Kasi ganito yan. Hindi, kasi may, lakas ang boses ko, di ba? Hindi, kasi may galing kami sa Burol. So, Oral ba yan? oo, galing tayo ng, ano ba yun? Sa Bulacan. Hindi ko maalala. Doon sa Garay, Bulacan. Yayara naman. Sabi namin, sige, alas 12, dating tayo doon. Umalis kami ng Taytay ng 11 p.m. kasi sabi ni Waze, 2 hours daw. Doon kami nakarating kasi dulo pala ng Bulacan yung papunta. Alam mo yung daan namin, daan kami ng Fairview. Kung sinunod namin si Waze na nagpunta kami ng NLEX, mas malapit pala. Hindi, talaga umikot kami doon sa mga sira-sirang daan, yung mga walang ilaw, yung mga parang last day mo na sa mundo. SJ. Oo, doon sa San Juan Belmonte. Yes. Ayun. Doon, Fairview kasi, Regalado, SJDM, Norsagaray. So, syempre, kami doon? Umuwi kami mga 6 a.m. Tapos ang daan namin, dito sa Cubao. Yung, alam mo yung ilalim, di ba yung Aurora, Gateway. Yung in-between ng station ng Cubao sa Katipunan, di ba parang kawalan? Ano yun? Kamyas. Basta yung part na yon. So meron ako nakitang babae kasi Kamyas yun. Hindi, yung sa Along Aurora to. along Aurora talaga siya. So meron kami nakita na babae. So ko si ate, ang itsura niya ganito. Naka-slick back yung hair niya, nakaputi siya, naka-jeans. Tapos, ang ganda niya talaga. Sabi ko, alam mo si ate girl, kotse. Pumara ng jeep. Sabi niya pumaro. Sabi ko, si ate yung gandang pang kotse. Sabi yung ganyan. Kasi siya nandyan, dapat naka-car siya, kaya naka-grab siya. Kasi mukha talaga siyang pretty girl. Tapos, eto naman, by chance talaga, nakita namin, susunod na Sunod na jeep, may jeep kami sinusundan. pumara din. Hindi, ito naman yung opposite ng soft girl era. Hardcore. Kasi, alam mo paano siya sumakay, pumasok siya, tapos talagang kumapit lang siya dun sa baras, tapos pumasok na sa loob. Okay, yung jeep, sabog si Otto. Tapos nung sinabi ng driver, nababasa namin yung lips nung, nakaganon siya. Sabi niya siguro, ate, kapit ka lang. Hagdan na tayo. Di ba, hagdan? Uy, gumaganon siya. Tapos Jeep Cubao yun. Sa mga Kaya sa talaga. Makikita mo yung likod niya nag-arch. Kinuwento ko yun sa meeting namin. Sabi ko kasi si ate, unang dinidescribe ko, si ate, gandang pang kotse. So, sabi ni Jan, sabi niya ganun, may gandang pang pang bike, pang jeep, pang bus. Pero yun nga, so parang, wisit na kwento yan, Yun talaga, alam mo yung mga kwento namin parang barbero, pero totoo talaga siyang nangyari. So parang sabi ko, gusto ko yung gano'n na, Very mahingin. Oo, sabi ko, kasi 'di ba, ako, kahit nandiyan si Densyo, strong independent woman talaga ako. Tapos sabi ko sa kanya, magmula nung na-realize ko na matriarch na ako. Kasi ako na lang nag-iisang babae Sabi ko sa kanya, gusto ko nang maging soft girl. So kaya siya naging CEO. Kasi ako dati yung nagde-decide. Sabi ko sa kanya, Akala ko ay niya lang na magtalo na kami. ayun, kung mayroon man akong sasagutin na iiwan ko ng 2025, sana maiwan ko siya. Nag-aaway kami dahil sa strategy. Hindi kami nag-aaway sa ulam, yung mga sobrang babaw. Nag-aaway kami sa trabaho kasi strategy ako, may strategy siya, ipipilit niya yung sa akin, ako nagagalit kasi sasabihin ko sa kanya, diba? Tapos sabi, hindi, ganito. Nag-aaway talaga kami. Doon nga papasok yung you can never please everybody. Oo. Kahit mag-partner, mag-asawa, or what. Akala ko sabihin, you can never can tell. Siguro Yun yung yung usapan na to. part na yun, yung i-rewind ng 10 seconds back. Kasi paulit-ulitin nila, hindi nila magigets yun. You can never can tell nga kasi. Yun. Pero sige, kayong dalawa, ano yung iiwanan nyo ng 2025 papunta ng 2020? Ako siguro yung Ingat. self-limiting belief. Yung dali ulit. Please come again. Yung self-limiting belief ko, yung dapat Ano? ko na maiwan. Na ano nga? Ang dami! Sige, isa lang. Ang gusto mo. Ano ba na? Madami pala, isa nga lang hinihingi. Oo nga. Okay, sige na, bigay mo na yan. Mga Pinoy, hindi marunong sumagot. No? Yung tinatong na, tapos iba yung sagot, di ba? Bigasan mo. Left or ano. Pag yung ikaw, ganyan. Ako? Malamang ikaw, di ba? Ikaw yung kausap ko, di ba? Ako? O sige, ulit natin. Sige, ano yung
Ano yung self-limiting belief mo? Na, parang my opinions don't matter. Kasi parang yun, Lalim na. hindi kasi diba yung parang sa last episode natin, yung parang growing up, since ikaw yung youngest, parang feeling ko, my opinions don't matter. So, parang medyo nadala ko siya into adulthood. So, yun yung gusto ko nang So, iwan. napag-isipan mo yung conversation natin nung last episode. Poured my heart out dun sa topic na yun. Grabe yung wisdom ni Coach Densho doon talaga. Wait lang, hindi pa nila mapapanood yun. Di pa. Kasi, ano yun, para teaser baga dun sa... Ilagay mo lang, yung nagre-replay, tapos Paano? Ulit sa baka. hindi na nakakatulong sa buhay ko, ah. Pwede bang siya yung iwan ko ng 2025? Visit. Oh, okay. Yan. Ako na, Mm-mm. iwanan ko yung ano, kailangan, hindi ko naman totally iiwan. Kasi, siguro bawasan ko lang. Mm-mm. Yung kapal lang mukha ko na ngayon, kasi parang sobrang eh. Hindi mo rin kanaya. Oh, yung ano, Huwag mo sabihin sa akin ka na influensyahan ha. hindi. May isang episode na sabi ko na parang kung gusto mong mapansin ka ng kliyente mo, sa una, kailangan mo mag-over-deliver talaga. Ano na ako, kumbaga, pag top 1 na yung JNT rider, lagpas na ako doon sa over-deliver. So, graduate ka na sa overnight. Oo. Hindi na sa JNT, lalamove na. Mahirap pala yung ano, yung laging gagalingan mo. Mahirap yun. Natutulog na may parcel pa. Excuse me. Yung ganun ba? Ewan ko, ngayon kasi, yung, di ba, sabi ko dito dati, sa podcast na to, wala na akong client acquisition. Pero mas gusto ko yung networking and connection building na ngayon. Ay, nasobrahan naman. Well, may nakilala ka na isang tao. Gusto binigyan ka 3 agad na project, 3 branding agad. Eh di wow. Well, that's a good problem to have. Kasi kailangan mo lang magdagdag ng tao. Oo, pero kasi nga, Hindi. may current ako na may mga agencies. So dito masusubok yung isa pang pinakamahalagang talent natin as freelancer. Ano? When to say no. Ah, yes. Boundaries. Mm. So, ayan na, nag-deliver ka na, may boundary ka na. Siyempre. Kumbaga gin na, pang gin agad. Isa yun, mahalaga yun. So, Kasi Andre, baka naman maramdaman namin yung mga ganyang eksena mo. Dami palang client eh. Wait lang Ito na. Nakabakasyon na kami ngayon. Ayun, ini-intrigue ko sa... Salamat. nararamdaman mo na siya. Salamat. Okay. Ay, wait, yung isang episode, nauna na nga eh. Oh, ayun na nga. Wait lang kayo, kasi Sige. yun talaga, showstopper talaga yun. Aba. Oh, ito, last question. If money wasn't an issue in 2026, ano yung gusto mong gawin? Ay, gusto ko na lang mag-alaga ng anak ko. Ba? Oo nga, seryoso. Gusto ko mag-homeschooling. Yung mga nakikita mo sa IG na, gentle parenting, charot. Hindi ko kaya yun. Hindi makakayanin. Ako, di ko rin kaya. Yung sa farm ka na lang, tapos homeschooling mo yung anak mo. Pag sinabi mo bang money isn't an issue, ibig sabihin nun, paldo ka talaga, napakarami mong pera sa bulsa. Hindi naman. Yung hindi mo ilang iniisip na, saan kaya ako kukuha next month, ganun. Kasi pag sinabi mo sa akin, money isn't an issue, bibili ka agad ako ng gusto kong kotse. Una, theoretical yung tanong ko. Okay. Kumbaga, Cheers! this 2026, financially stable tayo. Yeah. Hindi ako magtatrabaho. Trabaho na ako ng trabaho. Kung paldo na ng 2026. Pero hindi ko maiiwan yung design. Kasi magpupulok ako eh. Kailangan ko pa rin sumabay sa tech and innovation. Ano ba yung trend ng design? Yun nga, kaya sa akin yung sistema ko ngayon, what's working and what is not working. Ako maganda na isip ko if money isn't an issue, gagawa ko ng isang kagaya ko pa. Magte-train ako ng isang kagaya ko pa. Duplicate mo. Kasi hindi ko naman kailangan problema eh. Paano yan pag nalito ko sa inyong dalawa? Siyempre, kaya nga number 1 din siya. Pero, kidding aside, gusto ko magkaroon ng isang tuturuan ko. Matagal na yung pinag-usapan ni H20. Gusto ko magkaroon ng isang tao na gusto niyang iayos yung buhay niya. Kumita siya ng maayos. Pero hindi gusto matuto dahil gusto niya lang mag-ibang. Gusto niya lang bumili ng kung ano lang. Gusto ko yung mas malalim yung reason niya para matutunan niya. Yun yung gusto kong turuan eh. Hindi ko alam kung possible yun, kung may ganon. Pero yun yung pinaka-ideal para sa akin. Ako mag-raise hand daw. Ako kasi dati yun, yung sinasabi ni the number 1 din. Ako yung sinasabi ni Coach, ako nag-raise hand talaga sa kanya na gusto ko matuto. Tingnan mo naman si Andre ngayon, di ba? Sumobra naman. Hindi ko naman talaga. Good for you. Hindi, ganun naman talaga eh. Like sa amin, masaya kami na Magaling. progress kayo. Ganyan. Actually, si Kate din, galing din to sa Creative Labs. Eh, ginagawa tayong bago ngayon kay Maligalig. Ay, makinig. Ayan, sige. Ngayon, makikinig na siya. I'm a prodigal daughter. Ayan, sige.
Bigla ako nang nakinig na yun. Pag sinabi niya, oy, meet tayo, gantong araw. Sige, una pa ako sa pool niya. Naku, siguro kung hindi issue yung pera. Yeah. Gusto kong i-try maging content creator. You are already a content creator. Yung as in consistent, like, kasi ako, I've been, isa sa mga, Travel ba? Parang hindi. Gusto kong maging influencer for women like me. Kasi ito actually may pinag-uusapan kami ng women friends ko, yung talagang, yung may age group. Hindi ko naman sinasabing per age, pero yung mga nanay na may anak, na may business na pinapatakbo. Iba kasi yung set of problems namin. Tapos parang, diba sabi lagi sinasabi sa mga babae, you can be whatever you want to be. Pero bilang babae, hindi ko yung nagagawa kung walang magbabantay ng anak ko. Diba? Kung kailangan ako yung gumawa ng trabaho para yung feminism na tinuturo nila ngayon sa mundo is the feminism that is anti-feminist talaga. Oh. Diba? Kasi basically, ang tinuturo nila. Kasi na topic yan. Oh, yun na nga, diba? And that's what I want to talk. I want women like me to feel na you don't have to be everybody at the same time. Okay, going back. Ayun nga, parang yun yung gusto kong maging na I just want a community na high-level women na they know that they can be vulnerable, na hindi kailangan lagi kang strong. Kasi yun yung pinanggagalingan ko ng ng soft girl era. Alam mo naman that I can depend on you. Pero alam mo yung gusto ko sana experience naman na magpatakbo ng business without being so masculine about it. Yung hindi ako lagi naghahabol. Basta ganun yung feeling na magaan, masaya. Gagawin natin yun. Oh, yan. Sige. High five. Ayan. So, last episode for 2025. Huwag na tayo magtanong ng takeaway. Basta yun na yun. Anong gagawin natin? Ano ba? Sige, ganito na lang. What can they expect? Sila yung tanongin natin, ano yung take away, i-comment nila, gano'n. Kayo din, if money is not an issue, ano yung gusto nyo na maging ng 2026? Kasi feeling ko parang, yun, kung ano yung sagot nyo, yun yung dapat nyong i-goal. Hindi yung magpapayat, magpayaman. At least, kasi diba, parang the more specific you are, the better. Alam mo yung last na. If you're thinking the money para sa business, ewan ko, hindi ko alam kung applicable sa lahat, pero sa akin kasi, pag puro pera yung iniisip. Mas nakaka-stress siya. Oo, kasi hindi ako mapag-deliver, baka hindi ako bayaran. Why not enjoy mo yung ginagawa mo? Yung offer mo, yung service mo. Then, baka mamaya bigyan ka pa ng bonus. Ng double pay ka ng buong December rate mo, di ba? Oy, mga kliyente ko. Hindi na kapaparinig. Gusto nyo, pwede din naman. Soft promotion Hindi pala. naman ako tumatanggi. True. Ayun. Hindi, siguro yun. Siguro closing this, whatever happened in 2025, kung maganda man, good. Kung hindi man masyadong maganda, okay lang yan. It's the lessons that count. Kalma lang tayo, iinom natin yan. And that's the end of our episode this. Cheers na lang. Cheers! Gusto ko yun yung iinom na lang. Cheers! Bye guys! Happy New Year!